Nagbabalik po unang balita, nakiisa ang noontime show na Itbulaga sa pagbibigay pugay kay Dolphy. Naging emosyonal ang The Barkads sa pagpanaw po ng batikang komedyante. Narito ang report ni Aubrey Carampel. Kay Dolphy, sa bawat Pilipinong napatawa mo, mananatiling buhay ang iyong alaala. Sa huli, paluluhain din pala sila ng Comedy King. Malungkot man, pilit pa rin ngumiti ang The Barkads ng Itbulaga nang alalahanin ang buhay ng idolo nila sa pagpapatawa. Pag ikaw ay sumasayaw na, ang lahat ay napapanganga. Katunayan, hindi kailanman ipinagdamot ni Dolphy ang talento sa Itbulaga, lalo sa trio nitong sina Tito Vic and Joey. Tila naging ika-4 na miyembro pa siya nang magdiwang ang noontime show ng kanilang silver anniversary noong 2004. When marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Bago pa nga raw mabuo ang TVJ, ay kaibigan na nila si Dolphy ayon kay Senador Tito Soto. Nagmimiron kami sa mga shooting ni Helen nung araw. May mga pelikula si Helen na si Dolphy ang leading man. Kabangkaan namin siya, kami lang tatlo, tsaka siya. Hindi pa kami Tito Vic and Joey noon, magkakaibigan pa lang kami. Pero enjoy kaming kausap siya at ang pakiramdam ko naman ay natutuwa siyang kausap kaming tatlo. So even before Itbulaga, even before School Bukol, nakakasama namin siya, nakakaibigan namin siya. Si Bossing Vic Soto naman habang buhay raw na ituturing ng kalangalan ang makasama sa pelikulang Double Trouble, ang hari ng komedya. Yung pelikulang yun parang medalya yun para sa akin. Isipin mo, Dolphy siya, di ba? Mataas ang rango sa amin yan, pero hindi mo siya makikitaan ng ganun. Parang pantay-pantay lang tayo rito. Kahit sa labas ng trabaho, champion daw sa pakikipagkaibigan at pakikisama si Dolphy. Gaya na makikita sa pinakatatagong litratong ito ni Joey De Leon habang naglalaro sila ng poker. Si Dolphy po, hindi bolero. Ibig sabihin, hindi siya bluffer. Pag wala siyang baraha, out yun. Yung mga, sila Panchito, sorry, Panchito magsumbong ka na lang dyan, makikita na kayo. Sila Panchito, sila yung mga walang pera, sila yung mga mahilig mamblap. Kasi kinukuha din kay Dolphy, madalas. So, kaya yun ang ugali niya na agad nag-enjoy lang siya doon sa company yung mga kalaro niya. At kung pagiging alagad ng sining lang, heto ang isang obra na iginuhit mismo ni Dolphy na ngayon bahagi na ng koleksyon ni Joey. Yung strict sense of the term national artist, siya talagang dapat tawaging national artist dahil yung arts talagang nasa kanya at malaking impluensya, malaking kaligayahan, entertainment, ang naibigay niya sa ating lahat Isa lang ang word, para sa kanya. He is the entertainer. Yun. That's it. 6-7 dekada na nakikita mo, TV, sine, stage. Kung nabuhay ka nung panahon ng hapon, naabutan mo yan. 40s, radio. Pati recording, lahat. Siguro. Cool na comedian. Para sa unang balita, Aubrey Carampel, reporting. Maging ang mga kasama ni Comedy King Dolphy sa showbiz, labis rin ang lungkot sa kanyang pagkawala. Naritong report ni Victoria Tulad. Jackie. Sa tagal ni Dolphy sa show business, hindi na mabibilang ang mga artistang kanyang nakasama, natulungan at binigyan ng inspirasyon. Kaya naman sa kanyang burol sa Dolphy Theater sa ABS-CBN Compound, nagsidatingan ang mga kasamahan ng Comedy King sa industriya. Para sa veteranang aktres na si Belia Flores, wala na raw makapapantay kay Dolphy bilang aktor. Yung kanyang pagkatao, ibang klase, darling. Ibang klase, walang kamukha. Marami. Ako, I've been here in the business for 60 years. Wala siyang kapareho. Si Gladys Reyes, malaki raw ang pasasalamat sa mga itinuro ng kanyang Tito Dolphy. Nang malaman nga raw nila ang malungkot na balita, agad silang napaiyak ng kanyang pamilya. Tito Dolphy, kung saan ka man po ngayon naroon, syempre, I'm sure tuwan-tuwa ka po dahil nakikita nyo ang dami talaga nagmamahal sa'yo. At isa na nga po kami ron. And salamat po sa pagkakataon na kahit papano makailala ko kayo, nakatrabaho. Bagamat nagbuluksa,
Masaya namang ikinuwento ni Nova Villa ang kanilang mga pinagsamahan ng hari ng komedya. Bago yan umalis ng bahay, he has a big Santo Niño sa kanyang room, one of those rooms, and he prays daily. Sa Home Along the Riles, it's always at the end of the story, meron kaming mga values na itinuturo. Nag-comedy kami, pero ang totoo nun, may values yan. Sa labas naman ng ABS-CBN compound, samot-saring mensahe ang isinulat ng mga tagahanga ni Dolphy para sa kanya. Mga salita ng pasasalamat at pamamaalam. Meron din mga nagsindi ng kandila at nag-alay ng panalangin. Sobrang touch po kami, sobrang move po kami sa nangyari kay Tatay Dolphy nga po. Kaya nandito po kami ngayon para makiramay. Sana okay na siya sa pupuntahan niya, tapos nasana yung families niya, mas matanggap na nila na mas maluwag sa puso nila yung pagkawala ni Dolphy. Hanggang pasado alas 2 ng madaling araw, wala pa ring patid ang pagpasok ng fans ni Dolphy para sulyapan siya sa huling pagkakataon. Alas 2:40 na magsimula ang maiksing programa sa loob ng Dolphy Theater. Muling naging emosyonal ang mga mahal sa buhay ng Comedy King nang basbasan ng kanyang kabaong at mag-alay ng mga huling awitin at panalangin. Alas 3 na madaling araw nang ilabas mula sa Dolphy Theater ang labi ni Pidol. Hanggang sa huli, madarama pa rin ang pagiging kwela nito dahil masiglang musika ang maririnig mula sa kanyang karo. Ang mga taxi driver na nakakita sa convoy, iwinagayway ang kanilang mga tuwalya bilang pagbibigay pugay. Ang iba nga, sumama pa sa convoy. Mag-alas 4 na madaling araw nang maibalik ang labi ng hari ng komedya sa Heritage Park sa Taguig. Para sa unang balita, Victoria Tulad, reporting. Nagpaunlak ng panayam sa media ang anak ni Dolphy na si Eric Quezon matapos ang necrological service kagabi. Ibinahagi niya kung paano nagmarka ang hari ng komedya, hindi lang sa puso ng mga Pilipino, kundi sa mismong pamilya nila. Nagbabalik si Victoria Tulad. Pagpipresenta pa lamang, mananadyak na. Magaling na aktor, mabait na tao, at mapagmahal na ama. Ito raw ang mga katangiang hindi malilimutan ni Eric Quezon sa kanyang namayapang amang si Dolphy. I think that my dad is bigger than life. I guess he's made such an impact with the Filipino people. He was so humble that people can relate to him. He was so humble that people admired him. He was so humble that people loved him. Ang gusto lang naman talaga ng daddy ko ay magkasundo-sundo kami lahat. Yung wish ng daddy ko natutupad naman. So I'm very happy and I want to thank my siblings, my brothers and my sisters, Shasha, dahil lahat kami nga masasabi naman natin nagkakaisa, nagtutulungan kami. Pilit daw nagpapakatatag ang pamilya Quezon lalo na ngayong wala na ang kanilang padre de pamilya. Naikwento rin ni Eric na noon pa mang malakas pa ang pangatawan ng kanyang ama, pinaghahandaan na niya ang pagkawali niya sa pamilya. Yeah, he bought it in 1977. So, in the 70s, he was already planning. So, ano lang yan, siguro parang, basta pag something happens to me, wala na kayo iintindihan. Nangihinayang man daw sila na hindi na umabot si Dolphy sa kanyang ika-84 na kaarawan sa July 25. Masaya pa rin sila dahil hanggang sa huling sandali, pag-ibig pa rin ang naramdaman nila mula sa ama. He was responding to us, but he could not really talk to us. Puro mga yes or no, yes